Si Britney ay may naisip na, ano ang gagawin mo sa bahay ng manika mo? Wow! At bakit kailangan mo ng napakaraming straw? Ang ganda ng ideya para sa dekorasyon ng bubong. Mukhang kamangha-mangha. May tunay na bahay na bahaghari na si Britney ngayon. At ano ang naisip ni Mandy? Tingnan natin. Alright. Mas tapang ang ideya ni Mandy. Nakahanap siya ng maraming kadena. Ngayon, tinatakpan niya ang buong bubong ng mga kadena. Ang galing! At nagpasya pa siyang idikit ang mga bungo sa ibabaw ng bubong. Ang galing na yan. Talagang estilo ni Mandy yan. Masasabi ko, mukhang hindi talaga sinasang-ayunan ni Britney ang mga ideyang ito. Ayusin natin ang mga bintana. Pinili ni Britney ang mga puting frame, pero nagpasya si Mandy na mag-iba at gawing itim ang kanya. Nakakatuwa yon. Ngayon na tapos na ang mga bintana, lumipat na tayo sa mga kwarto. May malaking eyeshadow palette si Britney na may lahat ng kulay ng bahaghari. Nagpasya siyang gawing may temang bahaghari ang buong kwarto. Nakakatuwa yan. Huwag mo lang ilapit masyado ang brush. Malaki ang posibilidad na babahing ka. Oh, ang ganda niyan! Siyempre, hindi tumitigil si Britney dyan. Kailangan ng kwarto ng mga kasangkapan, isang malambot na alpombra, isang komportabling upuan, at isang mesa. Wow, ang fluffy ng lahat. Nakaka-interes. At ano ang naisip ni Mandy? At bakit mo kailangan ang nakakatakot na paniki na yan? Sana hindi ito totoo. Wow, ang mga dingding ay puno ng mga paniki, parang totoong kuweba. Ginamit ni Mandy ang kanyang mga pulseras para gumawa ng dekorasyon. Ano kaya ang susunod? Oh, tingnan mo yan! Nakahanap pa siya ng astig na itim na sopa. At, syempre, isang mesa na hugis bungo. Ang ikalawang bahagi ng kwarto ay magkakaroon ng aparador. Isang alpombra, At isang lampara. Hoy! Ano ang balak mong gawin sa chewing gum? well, iyan ay isang kawili-wiling paraan para magbitin ng larawan. Tiyak na isang Mandy life hack na dapat tandaan. Well, ang kwarto ay lumabas na medyo cute, kahit na madilim at may mood. Alright. Sang-ayon dito si Wednesday Adams, pero hindi ito gusto ni Britney. Ano pa ang naisip mo? Oh wow! Ito ay isang candy machine. Swerte ng manika mo, lahat ay gugustuhin magkaroon ng candy machine sa bahay. Britney, kulang talaga ng ilaw ang kwarto. Ano ang maisip mo? Wow! Isang neon sign. Ang ganda ng ideya na iyan. Sa totoo lang, ang kwarto ay naging napakakulay. Tiyak na maa-appreciate ni Enid ang lahat ng iyong pagsisikap at ang mahiwagang makina na puno ng candy. Ano pa ang mas maganda? Ayos, isang buong mangkok ng M&M's. Yummy! Enid, oras na para magmerienda. Oh my! Mga babae, napakagaling ng ginawa ninyo sa unang palapag. Bawat isa sa inyo ay lumikha ng tunay na natatanging silid. Tayo'y magpatuloy. Sa pagkakataong ito, kailangan mong palamutian ang ikalawang palapag. Nakikita ko na pareho kayong nagpasya na gumawa ng mga kusina doon. Nakaka-interes. Si Mandy ay may madilim na itim na kusina. Bagay na bagay ito sa estilo ni Wednesday. Mas maraming bungo. At mayroon pa siyang sariling kabaong. Hindi marami ang makakapagmayabang tungkol diyan. Syempre, kailangan ng mesa at mga upuan sa kusina para may lugar na kainan. Mayroon pa siyang mga napkin na hugis patak ng dugo. Maganda ang pagkakaayos ni Mandy sa mesa. Nagdesisyon siyang maglagay ng pendulum na orasan sa dingding. Ilang detalye na lang ang natitira. At ngayon, ipinapakita namin ang kusina ni Wednesday. May hinihintay ba tayo? Anong ginagawa ng nakakatakot na paniki dito? Lumalabas na kaibigan pala ito ni Wednesday. Ayos, dumating si Draculaura para bisitahin siya. Ngayon ay nagkakaroon sila ng girls hangout, nag-uusap tungkol sa sariwang dugo.
Astig! Tingnan natin kung ano ang naisip ni Britney. Mas cute ang kusina ni Britney. Akala niya masyadong boring ang orihinal, kaya nakahanap siya ng mas pink na version. Pero bakit mo kailangan ng mga marker? Ngayon ko naintindihan. Nagpasya siyang mag-drawing sa buong kusina. Sa totoo lang, masaya nga yan na ideya. Ngayon, mukhang mas masaya na ito. Ang mga kulay ay perpektong magkatugma. Astig. I-install na natin ito. Anachin, sabihin ko tayo yung kusinang ito ay talagang estilo ni Enid. Magandang wallpaper. Ang isang kusina ay nangangailangan ng lahat ng mahahalaga. Mga kagamitan, mesa, upuan, at ilang masarap na pagkain. Siyempre, mayroon pang pagkain ng pusa para sa pusa ni Enid. Oh, ang cute niya. At nagpasya si Britney na kailangan ng speaker ang kusina. Plano ng mga babae na magdaos ng mga party mismo sa kusina. Here we go! Ang astig niyan. Pero hindi natutuwa si Mandy sa mga maingay na kapitbahay. Pero hindi alintana ni Enid. Patuloy lang siya sa kasiyahan. Dahil tapos na ang ikalawang palapag, lumipat na tayo sa ikatlo. Ano ang maiisip nyo ngayon mga babae? Brittany, mag-ingat. Isang nakakatakot na gagamba ang lumilipad papunta sa'yo. Nakakatakot talaga. Brittany, kalma lang. Laruan lang yan. Natakot ka talaga. Mandy, ano ang gagawin mo sa ikatlong palapag? Bukod sa gagamba, may ilang sapot din si Mandy. Magiging maganda itong kurtina para sa kwarto. Oh, ang ganda ng rug. Sana meron din ako nito. Brittany, may naisip ka na ba? Well, oo naman. May ilang ideya na siyang rainbow. Magsimula tayo sa kurtina ng beads. Magkakaroon ng rhinestone na alpombra sa sahig. Yes! Ang ganda! Kahit dalawa pa! Dumating ba si Mandy para magnakaw ng ilan sa mga ideya mo? Halika, paalisin mo siya para hindi siya makasilip. Ang nakakatawa niyan, Brittany, at medyo original din. Oops, Mandy, ang kilay mo. Nakadikit ito sa papel. Bilisan mo at ibalik mo na. Kung hindi, magmumukha kang kakaiba na may isang kilay lang. Sige, ngayon ay perpekto na. Balik na tayo sa mga kwarto bago kayo magsimula. Okay. Brittany, ano ang naisip mo para sa mga dingding? Oh, wow, nakita na namin ang wallpaper na ito sa mukha ni Mandy. Pero ngayon, nagpasya si Brittany na idikit ito sa mga dingding. Magandang ideya. Mas maganda ito dito. Kailangan ng bawat babae ng aparador at sariling kama. Nakahanap pa si Brittany ng makulay na kumot at sariling mesa para sa pagme-makeup ng manika. Ipakita natin kay Enid ang kwarto. Dapat niya talagang tingnan ito. At maganda ito. Sa tingin ko, nagugustuhan niya ito. Ngayon, lumipat tayo kay Mandy. Tapos na si Britney. Pero hindi ito gusto ni Mandy. Kaya, ano ang gagawin mo? May ideya siya. Oh, wow! Ang ganda ng kama na may buwan. May mga istante pa para sa iba't ibang bagay. Paano naman ang dagdag na ilaw? Wow! Gusto ko ang parol na yon. 10 sa 10. At hindi ko alam na tumutugtog din pala ng violin si Wednesday. Nakakatuwa iyon. Sige na, Wednesday, tugtugin mo kami ng isang bagay. Paano naman ang isang klasikal na piraso? Here we go! Wow, ang ganda pakinggan yan. Excited ako. Natapos na rin sa wakas ng mga babae ang kanilang mga dollhouse at masasabi kong napakaganda ng kinalabasan. Tingnan mo sila, ang kakaiba nila. Bawat manika ay may sarili pang bakuran. Makakakuha sila ng sariwang hangin dito, pero mukhang nababagot ang mga babae sa paglalaro ng magkahiwalay.
Paano kung maglaro kayo ng magkasama? Siyempre, mas masaya yon. Okay. Maniwala ka sa akin. Simulan natin sa paglalagay ng mga manika sa tabi ng isa't isa. At paano kung magdaos kayo ng totoong picnic? Magkaroon ng ilang merienda at masarap na inumin. Ang saya, di ba? Ngayon, mas masaya na. At kahit ang mga manika ay naging magkaibigan. Hilig maglaro ng mga manika ang mga babae, pero mukhang hindi sapat ang isang bahay para sa kanila. Nagsisimula na silang magtalo. Hindi ito matatapos ng maayos. Nako, bumagsak ang bahay. Mukhang kailangan nilang magtayo ng sarili nilang mga bahay ngayon. Sige, dating na natin kung ano ang susunod na mangyayari. Simulan na ba natin? Andres and the materials is tita sa mga bride. Tara na! Nimulan ni Britney, idikitin mga pader gamit ang hot glue gun. Yun ang pinakamadaling paraan para magtayo ng bahay. Ilang minuto lang, tapos na. Ang galing. Kumusta naman si Mandy? Wow! Tapos na ang bahay ni Mandy. Maganda yon. Pero ano ang bahay kung walang bintana? Hindi ito posible. Pero hindi nagpapahuli si Britney. Nagputol din siya ng bintana. Hindi talaga masaya si Mandy tungkol doon. Britney, mag-ingat ka. Babariling ka ni Mandy ng water gun. Medyo nasira na ni Mandy ang makeup ni Britney. Pero mga babae, balik tayo sa mga bahay. Nagpasya si Britney na pinturahan ang kanyang bahay gamit ang makeup. Wow! Ang daming shades ng pink. Alin kaya ang pipiliin niya? Sige, napagdesisyonan na. Simulan na natin ang pagpipinta ng bahay. Mukhang tatagal ito. At habang abala si Britney, tingnan natin kung ano ang pinili ni Matt. Nagpasya siyang gumamit ng mas mabisang paraan. Pinipinturahan ni Mandy ang kanyang bahay gamit ang roller at berdeng pintura. Magandang ideya iyan. Ang bahay ay magiging kasing berde ng mismong si Mandy na mangkukulam. Parehong bahay ay tapos ng pinturahan. Ang galing. Ano ang susunod? Sinimulan ni Britney ang pagpipinta muna, pero natapos pa rin ang mga babae ng sabay. Britney, kailangan mong mag-isip kung paano palamutian ang bubong. Ang pink na karpet ay talagang estilo ni Barbie. Si Mandy ay may mas kawili-wiling ideya. Ang kanyang bubong ay tatakpan ng birding ivy. Mukhang maganda. Ang mga bint na burr ay tsak na koyang sa mga frame. Idagdag ang mga ito upang mas gumanda ang mga bahay. At may isa pang mahalagang detalye na natitira, isang karatula sa bubong. Pinili ni Britney ang isang pink na sapatos habang pumili si Mandy ng sombrero ng bruha. Perpekto yon. Simulan na natin ang pagdekorasyon ng sahig. Ano kaya ang gagawin ni Mandy para sa kanyang bahay? Tingnan natin. Oh, pumili siya ng astig na birding carpet. At saan mo pa nahanap ang napakagandang birding upuan? Mukhang nagpasya si Mandy na lumikha ng totoong sala para sa kanyang bruha. Wow! May totoong puno pa siya sa loob ng kwarto. Hindi mo talaga alam kung ano ang makikita mo sa bahay ng isang maliit na mangkukulam. Mananatiling walang laman ba ang mesa? Siyempre hindi. Alam na ni Mandy kung ano ang dapat ilagay sa mesa ng sala. Isang sombrero ng mangkukulam. Perpekto. Tingnan natin kung gusto ng mangkukulam ang kwarto. Tiyak na pinahahalagahan niya ang berdeng mga dingding pero baka kailangan nito ng ilang mga larawan. At ano pa ang mas maganda kaysa sa sarili mong refleksyon? Ha? Nagpa siya si Mandy at ang mangkukulam na palamutian ang silid ng mga salamin. Alam mo, Mandy, sa tingin ko, napakagaling ng ginawa mo. And Riente's Kim is laying key river in salon. Tingnan natin kung ano ang naisip ni Britney. Osh, hindi siya impressed sa unang palapag ng bahay ni Mandy. Ngayon, ipapakita niya sa atin ang isang masterclass kung paano gumawa ng perpektong kwarto para kay Barbie. Una, naglagay si Britney ng mga kortina sa kama. Nagdagdag ng pink na upuan, isang aparador at isang mesa. Naglagay siya ng mga bulaklak sa mesa. Parang kulang pa rin, ano? May iba pang ideya. Siyempre, isang TV ang talagang kulang. Kailangan ni Barbie ng lugar para manood ng paborito niyang nakakatawang palabas. At yung kwarto ay lumabas na maganda. Paano kung ipakita natin kay Barbie ang kanyang kwarto? Nagtataka ako kung ano ang sasabihin niya.
Mukhang gusto niya ito. Dahil tapos na ang unang palapag, oras na para magpatuloy. Marami pang trabaho ang kailangan gawin. Mandy, ano ang naisip mo? Oh, nakikita ko ang kislap sa iyong mga mata. Bakit mo kailangan ng damo? Wow! Naisip ni Mandy na gumawa ng harapan ng bakuran para sa kanyang manika. Yan ay kawili-wili. May lugar pa para kay Britney at alam na niya kung ano ang gagawin niya. Pero balik tayo kay Mandy. Ang kanyang bruha ay nakasakay sa bisikleta. Ang galing! Oo, sige. Ano pa? Ang harapan ng bakuran ng bruha ay magkaroon ng sariling lawak. Magkakaroon pa na nga ng isang bangko at magandang parol. At ano ang lawa kung walang mga pato? Maglalangoy sila ng kaakit-akit. Siguradong magugustuhan ng magugulang ang pagkakaroon ng ganitong kaya-ayang lugar para magbasa ng libro sa mga araw na araw. Ang galing nito. Kumusta naman ito sa ngayon? Munting makukulam? Ngayon, iniisip ko kung ano ang naisip ni Britney. Talagang naglaan siya ng oras at may dala siyang mga bag. Mukhang magkakaroon ng pool parties ang kanyang Barbie dahil nag-set up na si Britney ng pool. At naniniwala akong naisip na niya kung saan manggagaling ang tubig. Napuno na ang pool. Ang natitira na lang ay maglagay ng ilang lounge chair, magdagdag ng kaunting libangan at buksan ng musika. Hindi ko pa nakikita ang sino man na pumunta sa pool party na nakasuot ng damit. Kailangan magpalit ni Barbie ng swimsuit ngayon. Yan, perfecta. Mas mabuti na ito. Kaya simulan na natin ang party. Pero, nasaan ang mga kaibigan? Inimbitahan sila sa party. Oh, ayan na sila. At tuloy ang party. Narito si Ken at ang matalik na kaibigan ni Barbie, si Courtney rin. Ang galing! Handa na si Ken para sa pool party? Magmadali papunta kay Barbie. Pero hindi naisip ni Courtney ang dress code. Kailangan niya ng mabilis na pagpapalit ng damit. Ngayon ay mas mabuti na. Panahon na para pumunta sa pool? Yes. Ngayon sa'yo, SARS na isang katsukrayan ang pwede nang magsimula ang party. Gumawa ang mga babae ng magagandang harapan ng bahay. Si Britney ay naghanda pa ng mga cocktail para sa party. Ngayon, mas masaya na. Mukhang nag-e-enjoy kayo. Pero hindi masaya si Mandy tungkol dito. Panahon na para palamutian ang inyong ikalawang palapag. Kaya ano ang naisip mo ngayon? Alam na ni Britney ang gagawin niya. Gumagawa siya ng kusina. Siyempre, kailangan ng bawat babae ang sariling kusina para magluto ng iba't ibang masasarap na pagkain. Aba, magandang ideya yan! Lahat ay kulay rosas, siyempre. Si Britney ay naglalagay na ng pagkain at iba't ibang gamit sa kusina. Ang liit at cute nila at sakto sila sa tema. Mayroon pang mesa kung saan pwedeng kumain si Barbie. Wow, may sarili siyang toaster. Grabe. Inalagaan ni Britney si Barbie at ginawan siya ng toast para sa almusal. Ang ganda ng mga toast na yon. Ang kulang na lang ay ang jam. Oh, wow! Naririnig mo ba yon? Oras na siyang almusal. Barbie, pumunta ka sa kusina. Isang masarap na almusal ang naghihintay sa'yo doon. Wow, tingnan mo yan. Mayroon pa siyang maliit na kutsilyo. Mukhang ang sarap niyan. Saan kaya ako makakatikim ng pagkain ng manika? Hindi ako tatanggi. Adalikan na Barbie. Tangalain mo ang iyong almusal. Habang nagtatrabaho si Britney sa kusina, hindi nag-aaksaya ng oras si Mandy. Gumawa rin siya ng kusina, pero sa estilo ng mangkukulam. Paano kung tingnan natin ito ng mas malapitan? Gustong gusto ito ng bruha. Gumawa pa siya ng sarili niyang witch smoothie. Mukhang masarap. Sana hindi niya ito napagkamalang potion at naging palaka.
At ngayon, oras na para gawin ang huling palapag. Paano kaya tayo sorpresahin ng mga babae sa pagkakataong ito? Alamin natin, nagpasya ang mga babae na magsimula sa malalambot na karpet. Inisip ni Mandy na magiging perpekto ang ikatlong palapag para sa sinitulugan ng magkukulang. Etter sa Buyer Britney, langing kanyang Barbie ng lugar para matulog. At syempre, dapat itong kulay rosas at maganda. Handa na si Mandy na gumanti. Naglalagay siya ng aparador. Isang aparador. At isang salamin. Wow! Tingnan mo kung gaano karaming libro ang meron ng bruha. Pati na rin ang lahat ng uri ng mga aksesor at kahit isang poster. Maganda. Pero mas malaki pa ang wardrobe ni Barbie. Napakaraming damit at accessories. Sapat para magpalit ng damit bawat oras. May sarili pa siyang runway. Ang galing! At ano ang sasabihin ni Barbie tungkol diyan? Sige na, ay pakita mo sa amin ang isang fashion show. Wow! Ang daming damit. Barbie, ang ganda mo. Paano gaganti si na Mandy at ang bruha? Never say a bride na practice at sadyang nagkahawang sayaw. Tara, tumayo ka at sumayaw kasama. Wow! Tingnan mo ang mga magagarang galaw na yon. Halika na Britney, sumayaw ka kasama namin. Tapos na ang mga babae at nagsimula ng maglaro. Pero hindi masyadong masaya para kay Britney ang maglaro mag-isa. Nagpasya siyang bisitahin si Mandy at may dala siyang munting regalo. Alam ni Britney kung paano palambutin ang puso ng isang bruha. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Mandy. At perpekto ito. Ngayon, ang bruha at si Barbie ay matalik na magkaibigan katulad ni na Mandy at Britney. Ang galing! At narito ang ating mga babae, sina Nicole at Brittany. Wow! Tingnan mo ang mga tingin na yon. Sa tingin ko, magkakaroon tayo ng epic na laban. Nagpasya si Brittany na simula ng pagdekorasyon ng kanyang Barbie house mula sa bubong. Tingnan mo lang ang napakagandang kulay na iyan. Pero, hindi nagpapahuli si Nicole. May sagot din siya. Simple lang, pero napaka-stylish. Ngayon, oras na para maghanap ng pandekorasyon para sa mga dingding. Nako, hindi ito gagana. Oh, Nicole, mag-ingat ka, natamaan mo si Brittany at hindi niya nagustuhan iyon. Maghanda ka para sa seryosong gante. O, ang matamaan sa mukha ng balat ng saging ay hindi kaaya-aya. Ngayon, iyan ang kailangan natin, napakagandang bouquet, pero ang interest lang natin ay ang pambalot. Perfecto ito para sa wallpaper ng bahay-bahayan. O, kaingas dalos transfag. Kimono, it's journey sumidikis. Gaya nito. Mukhang maganda. At talagang maganda ang kulay. Sige, tingnan natin kung ano pang meron tayo. Well, magagamit ito ng husto. Maaari mong palamutihan ang mga dingding ng perpekto gamit ito. Oh, mukhang talagang maganda, pero may kulang pa rin. Oh, may naisip si Nicole. Aba, kakaibang set ito. Ano kaya ang gagawin niya dito? Sige, tingnan natin. Oh, napakagaling. Gumawa si Nicole ng sahig na laminate gamit ang marker at isang popsicle stick. At hindi pa siya tapos. Ano ang balak niyang gawin sa espongha na yon? Sige. Naglalagay siya ng pandikit sa espongha at idindikit ang isa pa rito. At pagkatapos ay idindikit ang ilang espongha ng magkasama. Tingnan mo lang ang sofa na iyon. Mukhang hindi na-appreciate ni Brittany ang ganong uri ng pagkamalikhain. Pero hindi na mapipigilan si Nicole ngayon. Nagising na ang craft master sa loob niya. Tingnan natin kung ano ang susunod niyang gagawin. Gumawa siya ng maliit na kahon, pero hindi pa malinaw kung para saan ito. Sige, tingnan natin. Mahusay. Nahulaan ko ng tama. Isang dresser na ito ngayon. Talagang hindi inaasahan. Sige, ano ang susunod? Mukhang gumagawa tayo ng alpombra mula sa makukulay na papel. Oh, at mukhang may darating pang mga kasangkapan. Tama, mahuhulaan mo ito. 4 na paa para sa mesa na gawa sa mga straw at ang ibabaw ng mesa mula sa takip. Medyo matibay na ideya, masasabi ko. Sige,
Ngayon si Nicole ay nagiging isang artista at nais niyang palamutian ang bahay ng isang portrait. At parang nasa pabalat ng magasin si Barbie habang nagpo-pose. Oh, mahirap husgahan ang resulta, pero hindi rin naman masama. Ngayon, kailangan ng frame ang larawan at makakatulong dito ang mga lumang popsicle sticks, ang perpektong option. Mukhang gusto ni Barbie ang kanyang unang kwarto. At talagang masaya si Nicole sa ginawa niya. Pero hindi marunong maging masaya si Brittany para sa iba. Sigurado siyang kaya niyang gumawa ng mas maganda. Kailangan ni Brittany ng tulong mula sa kasambahay. Kailangan lang niyang ipaliwanag ng malinaw kung ano ang gusto niyang ipagawa. O anong gandang lalagyan? Ano kaya ang nasa loob? Sige, tingnan natin. Wow! Nail polish ito! At ang pakete ay talagang kakaiba rin. Mukhang nagising na rin ang artist sa loob ni Brittany. Ang ganda ng kulay! Ano kaya ang ipipinta niya? Wow! Ang ganda niyan. Talagang proud si Brittany sa sarili niya at may bago na siyang ideya. Minsan pa, kailangan niya ng tulong mula sa katulong. Sure ay very emotional at madikanap sa kanyang mga tauhan. Pero wala siyang magawa wala siya. Sige, tingnan natin mo na yung sunod na mangyayari. Oh, ang laki ng kahon. Ano man ang nasa loob, hindi ito magkakasya sa bahay. Panahon na para mag-isip. At mukhang nakahanap na ng solusyon. Bagaman hindi pa masyadong malinaw kung ano ito, At paano eksaktong makakatulong ang larawan ng kahon sa iyo? Hintay, seryoso. Magagawa mo iyon? Wow! Perfecto! Ngayon tama na ang sukat. Isang napakagandang fireplace. Mukhang napakaluho. Talagang isang marangyang set yon, isang bear rug, isang napakamahal na upuan, lahat para sa marangyang buhay. Mukhang gusto ito ni Barbie. Nagpasya pa siyang mag-selfie sa kanyang bagong kwarto. Pero ano, yung kakaibang aparato na hawak ni Brittany? Wow, isang mini printer ito. Pwede kang kumuha ng mga litrato at i-print agad. Gustong-gusto ni Brittany ang litrato, kaya't nagpasya siyang ilagay ito sa isang frame at isabit sa dingding para kay Barbie. Oh, tama yon. Mukhang maganda. Tapos na ang kwarto at talagang kaaya-aya ang resulta. Lahat ay naging maganda at elegante. Lahat para sa mahal na Barbie. Nakakatawa, mayroon na siyang sariling staff ngayon. Wow, tingnan mo yan. Maliliit na tsokolating strawberry at may masarap na inumin. At ngayon, oras na para isipin kung ano ang gagawin sa ibang mga kwarto. Ano kaya ang gusto ni Barbie? Oh, mukhang may sarili na siyang plano para sa araw na ito. Huwag na natin siyang istorbohin. At narito na ang unang bisita. Dumaan ang kaibigan niyang si Ken, pero may maliwanag na bumabagabag sa kanya. Pakiramdam niya ay masyadong walang laman ang lugar. Bilang isang tunay na Ginoo, nagpasya siyang tulungan ang kaibigan niyang ayusin ang susunod na kwarto. Napakahanga-hanga niyan. Agad siyang nagtrabaho. napakagandang wallpaper. Ang pink na may ginto ay mukhang kamangha-mangha. O, tingnan mo yan. Nag-i-install pa siya ng lababo. Isang tunay na bihasa sa lahat ng bagay, masasabi ko. Gumagawa ng kaginhawaan habang abala. Hindi rin niya nakalimutan ng salamin. At syempre, mga estante para sa lahat ng maliliit na pangangailangan ng kababaihan. Ang silid ay hindi na makilala ngayon. Mayroong inidoro, ilaw at malaking bathtub. Malalaman mo agad na may tunay na lalaki sa bahay. Masaya si Brittany na dumating ang katulong na ito sa tamang oras at may naisip na naman siya. Oh, syempre, mahuhulaan mo na. Gusto niyang gumawa ng buong bathtub na puno ng pera. Iyan talaga ang estilo niya kung alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi na natin kailangan ng bag. Tama yon. Oh, mukhang napaka-impressive. Na-appreciate din ni Ken ang gesture, pero oras na para umalis siya. Kumuha siya ng kaunting bayad para sa kanyang tulong at umuwi na. Paalam, Ken. Ngayon, may marangyang banyo na ang maliit na kaibigan. Iniisip ko kung gusto niya ang bagong makeover. Panahon na para subukan ito. Oh, Barbie, ang ganda mo. At maganda rin si Brittany. Kailangan din ni Nicole na mag-isip ng para sa banyo, pero wala siyang pera. Ang meron siya ay maraming makulay na papel at pwede kang maggupit ng kahit ano mula sa papel. Tingnan natin kung ano ang maiisip ni Nicole. Ano ang modetsi in down no waxes? At mukhang maganda talaga ito. Ang kulay ay maliwanag at maganda. Hi, Gan. Kailangan ng dekorasyon ang mga dingding.
Ang maliliit na pushpin na ito ay perpekto para diyan. Wow! Gumaganda ito ng gumaganda sa bawat maliit na pushpin. Masaya si Nicole sa resulta, pero walang oras para magpahinga ngayon. Kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngayon, gagamit siya ng bulak. Napaka-interesante. Hindi pa natin yan nakita dati. Bulak imbes na alpombra? Medyo orihinal yun. Sige, ngayon curious ako kung ano ang balak niyang gawin mula sa modeling clay. Matalino yon. DIY plumbing sa tingin ko at lumabas na. Talagang cute. Sakto ito sa loob. Alam mo ba, kung tatanungin mo ako, mahusay ang ginawa ni Nicole, pero sa tingin ko oras na para kumain. Sa kabutiang palad, may natitira pa siyang cornflakes. Wow! At narito ang isang bagong ideya. Kakailanganin niya ng kahon ng cereal at kaunting pandikit. Pero bakit ang mga plastic straw? Wow! Hindi inaasahan yon. Talagang maganda ang kinalabasan. Dos Equis na marka ang gumawa ng frame kapak-pakinabang at stylish na bagay mula sa mga pang-araw-araw na gamit pero may kulang pa rin. Kaya, halimbawa, maaari kang gumawa ng shower para sa dollhouse gamit ang takip at ilang kawad. At kung magdagdag ka ng mga beads sa wire, mukhang sobrang astig. Oh, heto na tayo. Handa na ang shower stall. Graham, kailangan din ng curtainer para isara. Naintindihan ko. Kaya pala kailangan ni Nicole ng plastic na supot ng basura. Kailangan din niya ng kaunting alambre para maikabit ang kurtina. At oras na para tapusin ito. Wow, mukhang maganda talaga. Kamangha-mangha. Tingnan mo lang itong magandang banyo. At hindi siya gumastos ng maraming pera para dito. Pero may naisip na naman siyang iba. Para dito, kailangan niya ng lobo at gunting. Mukhang gusto niyang gumawa ng swimsuit para sa kanyang Barbie. Sige, tingnan natin. Nicole, sa tingin ko kailangan mong mag-ingat. Subukang huwag itong masira. At ngayon, mangyayari na ang magic. Oh, ito nga ay isang swimsuit. Ngayon, makakapag-shower na ng maayos si Barbie at heto na. Tingnan natin kung magugustuhan ito ni Barbie. Sige, buksan natin ang tubig. At mukhang magaling talaga si Nicole sa pagtutubero. Dapat alam ko. Ang mga bahay ay may natitirang itaas na palapag na lang na palamutian. Tingnan natin kung ano ang may isip mo. Si Britney ay gumagawa na ng kung ano mula sa kanyang alahas. Wow, ang mga kurtinang iyon ay gawa sa mga hiyas. Mukhang kamangha-mangha. Oh, at dalawa pa sila. Napakaluho naman. Tingnan natin kung ano pa ang mayroon si Britney na maaaring gamitin para sa interior ng kwarto. Isang magandang barya. Mukhang gusto niyang ilatag ang sahig gamit ang mga gintong barya. Napakaganda niyan. Okay, tumatawag na naman ang tulong si Britney. I'd still Baker is only so is the icing airdrop. Or tingnan natin kung ano ang nasa loob. Sige na, Britney. Huwag mo kaming paghintayin. Yes! Wow! Ang laki ng royal na kama. At syempre, may vanity table na may malaking salamin para sa lahat ng gamit pampaganda. Magdagdag tayo ng ilang mga stylish na detalye at isang cool na podium. Wow, perfecto yon. Ngayon, kailangan niya ng pinakamagandang damit para sa isang prinsesa. At ang pinakamahusay na designer ang nag-aasikaso niyan. Hindi. Ang damit ay hindi para kay Britney. Ito ay para kay Barbie. Tiyan, oras kawisan ni Britney in resulta. Nozo well and right ways. Amdiyahang tungkol sa maganda at makapangyarihang hitsura. Narito na ang pinakamagandang damit sa mundo. Sa tingin ko, oras na para isukat ito. Wow! Talagang mahiwaga iyon. Para sa ganitong kagandahan, hindi masakit magbayad ng extra. Salomit! Isang magarang corona. Bagay ito sa mood. Whoa! At syempre, isang pulang karpet para kay Barbie.
Tapos na ang huling mga detalye at tapos na si Britney. Ngayon, si Nicole naman. Hindi madaling sumuko si Nicole. Lagi siyang may maraming ideya. Tingnan natin kung paano niya ito malalampasan. Talagang todo si Britney. Samantala, ginagamit na ang pintura. Tapos na ang mga pader. Sige, talagang kailangan niya ng mga bagong ideya. Oh. At Deirdre is yung Macintyre's wheels. Exact king ang kalingan these. Oras na kunin ng gunting. Maraming kapakipakinabang na material dito. Sige, tingnan natin kung paano haharapin ni Nicole ito. Oh, naggupit siya ng mga puno ng palma. Perpekto! Ngayon, mayroon tayong kwarto na may istilong tropical beach. At anong klaseng beach ang kumpleto ng walang buhangin? Kailangan ayusin iyon. Ang ganda ng sandbox. Manghiram tayo ng buhangin. At sana hindi magalit ang mga bata. Tara na, kailangan natin ng isang buong timba ng buhangin. Oh, wala pang gumawa nito dati. Gawin nating totoong Hawaii ang kwarto. Oh, mas diyon, cleaninator ng duyan. First run ngayon may mga kahoy na patpat. Kaunting pandikit at handa na ang balangkas. Magaling ka, Nicole. Sinusuportahan ka namin. Ang galing. Pero saan natin makukuha ang duyan mismo? Oh, dyan mismo. Ayan na! Isang perpektong pagpipilian. Iyan ang gagamitin natin. Napakaganda. Hindi mo maialis ang iyong mga mata rito. Pero hindi iyon sapat. Ngayon, isang medyas ang gagamitin. Nakakatuwang makita kung paano ito makakatulong kay Nicole. Kaunting trabaho gamit ang gunting. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa niya. Sa ngayon, wala itong kahulugan. Okay, ang medyas ay pinutol. At ngayon, itinatali niya ang mga piraso at ginagawang palda ng Hawaiian. Ito ay talagang kamangha-mangha. Kaunting detalye na lang sa beach. Pero may kulang pa. Oh, tama. Isang alagang hayop. Oh, ang cute na maliit na tuta. Ngayon, kompleto na ang kwarto. Masaya si Barbie at mahusay ang ginawa ni Nicole. Isang huling detalye. At tapos na ang bahay. So, detect-praising gala ang babaeng at takalikalang kasing napakagandang bagay. And I just drink her by his cause, well. We Dale and Silver, ibing mazi ang kanilang serial.